Magsiluhod po tayong lahat, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conchito. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sa tuwin ay dakila siya sa lahat. Walang kapantay ang paghahari niya, tapat kanino man na mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Napakaganda ng huling salita na iniwanan sa inyo ng kapatid na tumindig sa harapan. Pinili ka ng Diyos, gampanan mo nang naayon sa Kanya at kalugod-lugod. Sa Kanya, pinili ka ng Diyos. Kaya nga't ang bawat isa kung saan dako pinili at kung ano ang paraan para sa pagpili. Nawa sa pagtanggap nyo, sa pagpili sa inyo, malubos ang tuwa ng Ama sa pagtalim at pagsunod nyo. Iba't iba ang pagpili. Kung minsan sa dami ng magkakapatid, isa ang napiling anak para magtaguyod sa mga magulang at kapatid. Nasa mga hirap at sakit na pinagdaraanan, kung matibay na loob mong tatanggapin ang dinanas mong yaon, nahirapan ka man, makababawi ka rin. Kung minsan naman gagamitin ka sa kapwa mo para maging isang anghel niya, pinili ka ng Ama para umaliw ka ng kapwa-tao. Daranasin mong mahirapan, laging tatandaan, sapagkat tumutubos ka, may hirap kang pagdaraanan. Ngunit kapag tinanggap mong bukal sa puso mo, masaya mong tatalimahin, anuman sakit at dusa, nahuhulagpusan din. Pinili kang maglingkod sa iba't ibang paglilingkod. Pinili kang mangangaral, talimahin mong tapat ang iyong mga inaaral isa buhay mong ganap. Pinili kang maggagamot. Pagindapatin mo na sa iyong sarili mismo ay maging matuwid kang tumanggap. Pagpapatatag, pagpapatibay ng pananampalataya ng iyong kapwa. Kung paano ikay sinasabuhay mo ang paghahari ng Ama sa iyong hiwag at himala. May sa buhay mo kung paano siya katatag at katibay na sa iyo'y pumili na nagtitiwala. Pinili kang asawa ng iyong kabiyak ng puso para maging isang huwaran kang kabiyak, babae o lalaki, maging isang halimbawa na tunay na pagiging magkabiyak ng puso. Kaya't katuwa-tuwangan sadyang mamasdan ang mag-asawang sa hirap at ginhaway magkasama sila. Natutupad ang kanilang tinanguan na sa kalusugan man at karamdaman, magkasama pa rin silang tuwiran. Hanggang maisadsyad nila, makamta nila ang kagalingan ng bawat isa kung sino sa kanilang nagkaroong karamdaman. Na kung sila na may dalawa, nagkasabay sila, kapwa magtiwalang makalalaya rin sila. Pinili ka sa iyong anak, binigyan ka ng anak, para maging pundasyon ka na isang ina o isang haligi. Gampanan mo ang pagiging isang liwanag ng tahanan, isang ina. Gampanan mo isang pagiging isang haligi ng tahanan bilang ama. At doon, kabisig mo pa rin at kasamay Ama. Lahat nga ng mga pinili,
mapapalad sila sa kanilang pagkakapili. Pinili kang maging matandang dalaga na hindi ka magkakapamilya, ngunit may gampanin ka pa rin bilang anak niya. Para sa iyong mga pamangkin, para sa iyong mga kapatid, kung sila'y mamahalin mo, malulubos ang galak ng Ama para sa iyo. Pinili kang isang lingkod sa iba't ibang paraan. Kung ano ang pagiging lingkod mo, tagapangasiwa. Lahat-lahat ng mga pinili, may paraan na ibibigay ang Amang pumipili sa kanila. Ngunit lahat nga ng napili, may pagdaraanan sila. Sa iba't ibang tatalakayin ng buhay nila, iba't iba ang mga pinagdaraanan, iba-iba ang dusa nila, iba-iba ang mga pagsubok nila. Ngunit lahat ng nakipagtotoo at nakikipagtotoo sa Ama na isasadyad niya, pinili ka para sa kapwa mo na magpasiglat, magpalakas ng pananampalataya. Marapat na mauna ka munang matatag at matibay sa pananampalataya upang mabuhay ng kapwa mo ang binubuhay mo sa kanyang mula rin sa Ama na binuhay sa iyo. Iba't iba nga ang tinanggap ng tao. Kaya nga't sinabing may lalaki at babae, may bata at matanda, sa iba't iba kasarian, sa iba't ibang kaanyuan, tao pa rin ang tawag at isang Ama ang bumuhay. Kaya nga't sa lahat ng sandali, napakahirap liripin ang aral at salita ng Ama kapag pagkatao lamang ang gagamitin ninyong pag-iisip. Ngunit at pasubali, ipagkaloob ninyo sa Ama ang inyong diwang mahirap umunawa, ang inyong damdamin mahirap tumanggap, at maunawaan ninyo ang lahat-lahat, sapagkat hindi ito kayang unawain ng sanlibutan, ngunit ang Espiritu kayang ipaunawa sa inyong mga tatanggap sa Kanya. Sapagkat ang Espiritu Santo ay mula sa Ama, at ang Ama ang salita, at ang salita niya ay gawa, may kalakip na gawa. Ang salita niya ay makapangyarihan at tunay na makapangyarihan, kaya't kung pagtitiwalaan, ito'y may buhay. Sa lahat ng maniniwala, nabubuhay ang kapangyarihang iyon, nakikita nila kung paano kumilos sa hiwag at himala. Kaya't halina mga mahal, anuman ang sayo'y pinangangasiwa, gawin mong maganda ang pangmangasiwa mo. Anuman ang sayo'y iniyalay, ibinigay para ikay gamitin ng Ama. Gampanan mong matapat upang sa gayon, ikaw rin ang makinabang na ganap. Ano nga ba ang hirap ng buhay? Ito nga ba ay hindi pagdaraanan ng tao? Ang tao ang nagdaraan sa hirap na nararamdaman at nararanasan, ngunit ang Amang tagatighaw at tagapagbigay ginhawa. Kaya nga't ang lahat ng nahihirapan, nali kayo, wika nga niya, lumapit kayo sa akin. Kayo aking pagagaanin ang pasanin. Sapagkat ang lahat nga ay may paraan at ang kaparaan ay di nyo alam. Kaya't sa aking kahiwagaan, mapapakita ko kung paano ko kumilos sa buhay ng tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Napakaganda ng aral sa mga nagsasabuhay at makapagsasabuhay. Subalit, wika nga maliwanag, ilan sa taong tumatanggap ang tunay na nagsasabuhay sa kanilang tinanggap. Mula sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Ako'y iaalay na, dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan, natapos ko naman ng dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya, kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungan, hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananapit na sa muli nitong pagparito. Mga minamahal, maliwanag ang katotohanan. Lahat ng taong nakikibaka hambing sa palarong takbuhan. May mananalo at may matatalo, subalit ang malakas at matibay ang paa. Tuwirang magtatagumpay, sapagkat hindi gugupo ng kanyang katawan. Ano nga ba ang ibig sabihin sa inyo? Ang pananampalatayang matatag at matibay, pinakikinabangan ng tuwiran, sapagkat
sa maliwanag na pananampalataya at sa matapat na pagtitiwala sa Ama, nabubuhay ang pag-asa. Nagliliwanag ang pag-asa, lumalakas ang pag-asa, tumatanggap ka ng buhay, sapagkat ikaw ay mula sa Ama. Kaya't sa inyong lahat na nagulapi ang buhay, nagupo ang kabuhayan, may bukas pa para sa lahat. Sapagkat ang lahat ay batid ng Ama, at ang mga kaparaanan na pinahintulot para ito'y bawiin at mawala, naganap sa buhay nyo, magaganap din kung papaano, may babalik kung ano at marapat ninyong kamting lahat. Mga mahal, hindi lamang kabuhayan, kundi maging ang kalusugan. Niloob man ng Ama na sa inyo'y matupad, maganap ang kayusidlan ng karamdaman. Subalit, sa inyong pananalig at pananampalatayang matapat, kakamtin nyo rin ang ginhawa at kalakasang ganap. Sapagkat walang ibang magbibigay ligaya, magbibigay tumpak na mamaraan at pamamaraan sa buhay, maliban ng Amang Diyos na di nasisilayan. Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Habang may buhay, may pag-asa. Ngunit, pinatnubayan ako ng Panginoon, wikang maliwanag. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa, patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maihayag sa mga hentil ang salita. Maligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Yaw na nga ang nasambit ni San Pablo sa kanyang mga pinagdaanan, hirap at sakit at dusa. Na isa sa mga tumuligsa nang hindi pa kilala ang kanyang tinutuligsa. Subalit nang nakilala niya, pinagtibay ng Ama ang kanyang loob at kanyang katatagan ay nakamit naman. Kaya't sa kanyang pagkikibaka, sa paghahari ng kanyang kabanalan na nakamtan, ang hirap at dusa, pinatatag, pinatibay ang loob niya. Mga minamahal, sa bawat pinagdaraanan, hindi maaring hindi ka mag-alala bilang tao. Ngunit ang alalahanin at pag-aalala, pinapawit, pinapatay ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu upang patapangin at patatagin ka ng pag-asa mo at paliligayahin ka dahil ang inaasahan mo'y siya. Kaya naman, ang sang-iglap na nagagawa niya para pawiin lahat ng naman ng isip mo, isang kapangyarihang di mo matarok, di mo matanto. Kaya't kung ikaw ay magtitiwala, matutupad, magaganap din ito sa iyo, at di lamang sa ibang kapwa mo, maging sa iyong kulang pa at mahina pa ang paniniwala. Sapagkat ang lahat niya'y may paraan, ang lahat ay may kaparaanan. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nang mga panahong iyon mula sa gawa, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan nang makita niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo. Si Pedro naman ang kanyang ipinidakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y kinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay hiharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya ay taimtim na ipinapanalangin ng iglesia. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya ay nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y, lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan.
Tinapik niya sa tagliran si Pedro at ginising. Bumangon ka. Dali, wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis ka't magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungong lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at siya'y naasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Nang mapag-isip-isip niya ito, nagtungo siya sa bahay ni Mariang ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming kapatid ang nagkakatipon doon at nanalangin. Si Pedro'y pumatok sa pinto. Lumapit na naman ang isang utosang dalaga ng pangalay Rode. Tiningnan niya kung sino yon. Nakilala niya ang tinig ni Pedro at dahil sa laki ng tuwa ay hindi nakuhang buksan ang pinto. Sa halip, tumakbo siyang papasok at ibinalitang nasa pintuan si Pedro. Nahihibang ka ba? Sabi nila. Ngunit ipinilit niyang naroroon nga. Kaya't ang sabi nila, baka anghel niya iyon. Patuloy namang tumutok-tok si Pedro. Binuksan nila ang pinto. Nang makita nila si Pedro, hindi sila makapaniwala. Sinenyasan niya silang tumahimik, saka isinalaysay kung paano siya inilabas ng Panginoon sa bilangguan. Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid, sabi niya. Pagkatapos, umalis siya at nagtungo sa ibang lugar. Kinaumagahan, gulong-gulong mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinahanap siya ni Herodes at nang hindi matagpuan, ay ipinihiyasat ang mga bantay at pinapatay. Pagkatapos bumaba si Herodes sa Cesarea, buhat sa Judea at nanatili roon. Araw ng kapistahan ni San Pedro. Maliwanag na tinukoy kung paano kumilos ang ama, ang kahiwagaan niya, kung paano napalaya ang isang nakakulong sa bilangguan. Nakatanikala. Natatanikalaan ka ba ng takot mo? Makakawala ka kapag nagtiwala kang may Diyos kang mag-aalis nito. Natatanikalaan ka ba ng pagkalumbay mo dahil sa pangyayari sa buhay mo? Kung magtitiwala ka sa oras na ito, mararamdaman mo na ang kaaliwan at maaari ka nang lumabas kahit saan at harapin mo ang kapwa-tao sapagkat di mo ginusto ang pangyayari sa buhay mo. Na kung ginusto mo man at ito ay nangyari sa iyo dahil sa kamalian at kasalanan, maaari din naman ito'y pagsisihan at ikay magbalik loob para tanggapin mo ang maliwanag na paglaya na mula sa Ama. At kung ikaw naman ay isang kautusan na tinalim at sinunod mo lamang ang katubusan, ikay nahirapan, nasaktan, at patuloy na pinasasakitan ng kapwa mo nilalang, magtiwala kang araw ng paglaya, takda ang paglaya, ipinagkakalob sa mga anak na matapat na nagtitiwala. Maliwanag ang balita, ang lahat ay may takdang paglaya. Maliwanag ang kautusan na may salitang buhay ang Ama na dinatal sa lupa. Kaya't kung maliwanag na magtitiwala ang lahat at titibayin ang loob sa pag-asa, sino ka at sino ang Ama sa buhay mo?
na kahit hindi mo nakikita ang pagkilos niya, may babahagi sa iyong kaparaanan at pamamaraan upang tanggapin mo ang paglaya sa anumang iyong pagkakaalipin at pagkakabilanggo. Sapagkat kung patuloy mo siyang kinikilala at patuloy mo siyang kikilalanin pa, ang lahat ng mga dinadanas mo, yaon ay isang pagpapatuto lamang pinatatatag at pinatitibay sa pananalig mo upang makilala mong lubos siya at matanggap ng puso mo na may Diyos Ama ka pala na marapat unahin, wag ang sarili mo. Kung magkagayon na ilalagak mo sa Kanya ang lahat upang ika'y dinggin at tanggapin niya, sa hindi mo namamalayan ang pagkilos na maliwanag niya, bilang mga anghel na sugo sa inyong buhay, marami siyang ibibigay at maibibigay, sapagkat siya nga ang pinagmumula ng tunay na buhay at ang kaligtasan sa mainam na gagawin niya. Tao ang tatanggap, tao ang magpapalaya, wika ng iba, ngunit hindi matwid yaon sama, kundi ang matwid na totoo. Ang Ama ang kalayaan, siyang nagpapalaya, sapagkat siyang nagbibigay ng tunay na hudyat, araw ng paglaya, takdang paglaya, hanggang tamasahit kamtin ang tunay na kagalakan at tapat sa kalooban na maramdaman ng sinuman na inalipin at naalipin sa pagkakabilanggong hindi nila kagustuhan. Tulad nitong si San Pedro. Sa pagtupad at pagtalima niya, naganap ang siya'y hatulan husgahan. Ipininit sa bilangguan, nakaranas ng pagkabilanggo, nakaranas ng hirap, marami ang nanalangin, idinulog siya ng iglesia, maraming kapatid sa kanya'y dumulog, upang isambit sa Ama ang maliwanag na paniniklohod, ang pagiging marapat sa paniniklohod, hanggang matamot makamta niya kung paano ang paglaya na inaasah at inaasam ng mga dumulog at maging siya na nagtitiwala sa Ama. Mga anak na minamahal, isa ba kayo sa inaalipin at nasa alipin? May takda ang lahat. Ang di nyo kagustuhan na niloob ng Ama, siya rin ang magbibigay paraan na kayo'y palayain. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Opo, kung ganang ikaw lamang sa mga dinaranas mo, hindi mo kakayanin. Lalo na't higit kung ang gulo ng isip mo'y naririyan, wala kang kapanatagan, hindi mo matanggap ang nangyari sa iyong buhay. Ngunit narito ngayon ang solusyon o katugunan. Tanggapin mo ang Ama sa buhay mo. Kilalanin mo siyang may gagawin at magagawa sa iyo. Tulad ng pagkilala ng mga lingkod at naglilingkod na nagmimiting paglingkuran siyang tapat. Sa kabila ng mga dusa at hilahil na pinagdaraanan at dinaranas nila, patuloy ang pag-asa at umaasa na may paglaya rin sila. Kaya't alipin, di alipin, lingkod at hindi lingkod, anak ng Ama. Kaya't anuman ang pinagdaraanan nyo sa oras na ito, ilagak nyong matibay sa Ama, ibigay nyong lahat sa Kanya, at siyang maghaharit mangunguna sa isip ninyo, siyang magbibigay ng katiwasayan, kapayapaan at paniniwalang tapat. Sa kalooban ninyo, siyang magbibigay ng kapanatagan, panatag na loob, masayang loob, damdaming mabuti, matibay na loob, matatag na loob, may galak na loob, damdaming mula sa puso nyo, bubuhay ay Ama, sa mabutit ikabubuti, maghahari ay siya. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya lamang, may mga taong bingi at bulag sa katotohanan. Anin mo mang gawing ulatan, ayaw pa rin magising, ayaw pa rin mamulat ang mga matang tulog. Anin mo ring gawin ang sila ay pagsabihan na gagawa nilang talikdan ka't hindi sila makarinig.
sapagkat ayaw nilang paniwalaan ng mahiwagang gagawin ng Ama. Hindi nila mapagtiwalaan ang himalang magmumula sa Kanya. Kaya naman ang mga anak niyang tapat at makatotohanan, nagaganap ito sa kanila dahil sa matibay nilang pananampalataya, dahil sa matapat nilang pagtitiwala sa Ama, at dahil sa pagtanggap nila na matwid na walang pag-aalinlangan upang tamasahit kamtin sa buhay nila ang kalayaan. Mga mahal, ano bang uri ang pagkakaalipin ninyo? Saan ba kayo nakaalipin? Ano ba ang pagkakaaliping nakanta ninyo? Kayo ba ay nasa pinid pa rin ng bilangguan? Naririto ang Ama, kaya niyang buksan ano man ang nakapinid, kaya niyang pasukin ano man ang sarado, sapagkat siya ay nakapapasok na walang nakakakita, ngunit madarama ng mga anak niyang sa kanya'y tatanggap. Tuwina, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Net karamaniyahanam, net karamaniyahanam, net karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kapag kayo'y naglingkod, iba't iba ang maidudulog sa inyo. Kaya't kapag kayo ay kasalukuyang mayroong dinadala, kapag ang dinulog sa inyo ay mas mabigat sa dinadala nyo, kayo ay nagsisilbing liwanag ng kapwa nyo, tumatatag, tumitibay ang loob. Kahapon lamang, may dumulog na binasa iyo't nabasa na yung mensahe na, ngunit hindi agad nabasa. Na humihingi ng panalangin dahil sa hindi nila inaasahang pangyayari sa buhay nila, na ang anak nila ay walang piyansa, na sabi nga, isang kayamanan na dito sa lupa, dito sa Pilipinas, kung ihahambing sa palit ng dollar ang kanilang hinihingi. Kung mapapatotohanan pa na yung isang kasong ibinagay ay hindi nga at hinahanapan pa. Napagtantukot na pag-isip-isip, Diyos ko, ito mismo sa kanila nangyari. Sa edad na nilang yaon at edad nilang ganito, na hindi nila inaasahan ng anak nila gayon, hindi nila makaya. Napakabuti mo, Ama. Ibinibigay mo ito sa mga anak mong alam mong kakayanin nilang tupdin ang pag-aatas mo. Nawala na yung para sa sariling iniisip at ang nabigyan tuna kung paano palalakasin ang loob ng isang ito na mag-asawang ito. Na mayroon naman ding isang dumulog na ang anak ay nakakulong din, na inaakusahan ng gayon ng kasalanan, na hinahanapan ng paraan para mapiyansahan at pauwi ng Pilipinas. Naluha po ako. Sabi ko, salamat sa iyo, Ama, sa paggamit mo sa akin sa mga pinababatid mo ng mga dalahin at pasanin ng mga tao. Ng mga dinaranas ko sa pagtubos at pakikiisa sa iyo sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo bilang pagpapasa ng krus at kaakibat ng aming paglilingkod. Alam ko kung paanong ginagamit mo ako sa kanila para patibayin, patatagin ang loob. Una mong binigay sa akin upang may maibahagi ako. Lagi niyo pong tandaan, ang mga lingkod
upang maging isang huwaran at maging isang tapat na halimbawa. Walang kaalaman ang mga anak ng Ama na binabahagi sa kanila para dumulog sa ganyan, para idulog sa ganito ang kanilang buhay. At pagkatapos, may dumulog naman na taon-taon general check-up, kada buwan halos check-up. Ngunit, nang muling magpasuri ng taong ito, acute cancer, stage 4 na. Mga minamahal, ganyan lang po pinatatatag ang mga lingkod. Ganyan tumitibay, tumatatag, na hindi naman batid ng mga humahatol at humusga, na hindi nila alam kung nababatid lang nilang nagaganap sa mundong ibabaw na ito, napakaraming kaganapan sa buhay ng tao na hindi nakikita ng iba, hindi makita ng mga mata, sapagkat ang tao yung nakadilat ang mga mata, ngunit tulog ang diwa nila sa kapwa-tao nila. Ngunit kung tulad lamang ni Pedro at ni Pablo, hinanda at ibinigay ang sarili para sa kapwa-tao, patutotohanan din ng Ama kung paano ang pagkilos ng kapwa-tao nyo, na sa inyo'y nagmamahal at minamahal nyo naman sila, kikilos din ang Ama sa buhay nyo. At kung papaano ang Ama na pinagsisikapan ninyong paglingkuran at apuhapin sa damdamin ninyo ang damdamin niya, kung paano nyo pinagtitibay ang loob nyo para kayo maglingkod sa Kanya, kayo rin ay makikinabang sa handog niyang mainang. Ganyan lamang nakapaglilingkod ang mga lingkod. Ganyan lamang tumatalima ang mga lingkod, natatakot silang tumalima sa sanlibutan, kundi sa Ama sila magaang tumatalima. Sapagkat ang sanlibutan ay sanlibutan, kaya takot na silang talimahin ito, ang kagustuhan ng mundo, ang kagustuhan ng sanlibutan. Kaya't mahirap man para sa kanila. Magaan nilang tinatahak, magaan nilang sinusunod ang pag-aatas ng Ama, sapagkat siyang maliwanag na buhay, siyang sigla, siyang lakas, siyang pagpapalaya, siyang magpapalaya, siyang tagumpay. Kaya't kung lahat lang ng tao, kung tunay na naglilingkod at tapat na naglilingkod, ang mga binabasa nila sa banal na aklat na ito, ang siya magiging isang silbing ilaw nila para magningas pa ang ilawang nasa kanila, ang binuksan ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya sa pangalang Jesucristo na tinanggap dito sa mundo. Nang mga tumanggap at kumilalang ganap, kaya't kung isa kayo sa mga nabuksan at nakaunawa, maliwanag ninyong mapagtitibay sa damdamin ninyo, kung ang mga dinaranas ninyo ay mapagtutumbas nyo o mababase ninyo sa nagaganap sa kapwa nyo, masasabi nyo, dahil nasa Diyos Ama kayo, dahil tumanggap kayo, dahil nagsasabuhay kayo, magaan pala ito para sa inyo, sapagkat ang kapwa nyo hindi makakilala at makadama, hirap na hirap ang loob nila, gulong-gulo ang pag-iisip nila, takot na takot ang kalooban nila, hirap na hirap ang damdamin nila, ngunit kayong mga lingkod, pinatatag, pinatitibay ng Ama, na alam ninyo, may daratal siyang saklolo, may binibigay siyang kalayaan, sa bawat pagkakalipin, may takdang paglaya. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Alalaumbaga, ang karunungan sa kabanalan ay di kaya ng taong pag-aralan, at lalong hindi nila kayang unawain man din niyaan. Subalit ang Amang magbibigay unawa sa lahat, kung tuwiran ninyong tatanggapit kikilalanin, ano ang pagkalipin ninyo na nagpapagulo ng isip nyo, na di niya papayapait, patitibait, palalakasin ang loob nyo, upang sa isang araw na hindi ninyo namamalayan, nagawa niyang mahiwaga ang buhay niyong taglay. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kaya't marami ang nandahil sa dinanas nila, depression, stress, na nagdulot sa kanila ng sakit, na nagbigay sa kanila ng karamdaman,
na nagpahirap sa kanilang loob, na nagpasakit sa kanilang isip. Ngunit kung masusumpungan nyo lamang ang magbibigay ng kapayapaan, ang magtutuwid sa inyong buhay, ang magbibigay ng liwanag, magagawa ninyo ang bukas ay hintayin para sa hiwaga at himala. Sapagkat araw at gabi, ang amay nakatunghay, nagmamasid, nakikinig, nagbabadya, nagpapaalala, nagmamahal, nagkakalinga, kumakalinga, nagbibigay ng paglaya. Net karamaneyahanam, net karamaneyahanam, net karamaneyahanam. Kung taon mong binilang, naghanap buhay ka ng ilang taon sa Amerika, sa isang iglap lamang na ginawaran ng patawang anak, kulang pa ang ibabayad nila. Kaya't gaano kasakit yan. Kaya't kayong naririto, na napakasimple ang dinadala nyo, ihandog nyo't iyalay sama. Magtiwala kayo, makalalaya kayong ganap. Net karamaneyahanam, net karamaneyahanam, net karamaneyahanam. Gaano rin kasakit ang kumayod ka ng kumayod sa maraming araw, buwan, taon, pagkatapos dadalhin mo lamang sa pagpapagamot na halos maubos, baka walang matira. Iyan ang pagtantoy ninyo at pagnilayan upang kayo magising sa katotohanan. Mga mahal, mahirap niyong maarok ang aking tinuturan. Mahirap niyong maabot ang aking binibigay. Ngunit kung makadarama kayo, mararamdaman nyo, madalit magaan niyong matanggap. Net karamaneyahanam, net karamaneyahanam, net karamaneyahanam. Doon nagbabase ang mga lingkod, kaya sila'y tumitibay, tumatatag, na hindi nababalayan at walang kabatiran ang mga anak na nagmamasid at humahatol lamang. Kaya naman silang nakadaram at nakababatid ng lahat. Ang amang matwid na kanilang tinanggap ang kanilang nilalagakan, upang sa gayon ay maganap at matupad ang tuwirang kanyang gagawin, na sa araw ay pagsisigawan, sa takda nilang pinaglaya, ang matwid niyang pagpupugay, sa pagpupuri sa mangmahal. Net karamaneyahanam, net karamaneyahanam, net karamaneyahanam. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga sa salita'y tumatatag, tumitibay ang mga anak na naririnig nila at nawawawaan. Doon sa kanilang puso'y nagmimiting magsabuhay, at sa diwa naman, pinananahan nilang tuwiran, sapagkat batid nila ang salita'y makapangyarihan at ang salita'y nagbibigay buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Ilan lamang sa mga dinudulog kay Constancia ang siniwalat at binahagi sa inyo upang kayong nariritong may pandinig, makarinig at magising sa katotohanan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Iba't iba ang buhay sa lupang ito. May mga nanloloko at niloko kapwa-tao. Silang nagdusa't nagdurusa sa panloloko nila. Ngunit, kung sino manloloko, sila rin. Kung anong dinanas ng mga nagdusa, higit ang kakamtin. Sapagkat ang nagdusa sa walang kasalanan, daratalang kalayaan tulad ni Pedro. Kung magkagayon, magnilay kayo, ang kinininyo't pagarian kayo ng wagas na katapatan upang ang paglayay sa inyo'y makamtan. Pagpapalay walang hanggan, kasiyahay inyong kamtan. Net karamaneyahanam, net karamaneyahanam, net karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos?
Mahal mo ba ang magulang mo, kaya mo tinulungan? Ano man ang pinangyari sa iyo ng Diyos, patotohanan mong mahal mo ang magulang mo, kaya nangyari yan sa iyo. Kaya manalig kang makababawi ka rin dahil sa nangyaring ginawa mo paghandog sa mga magulang mo. Ibibigay din ng Ama sa iyo ang muli paglingap at makabawi ka sa kabuhayan mo. Nagmahal ka ba sa kapatid mo? Nagmahal ka ba sa anak mo? Nagmahal ka ba sa kapwa-tao? Lahat ng totoo ang pagmamahal at paggagawad, totoo ring ibibigay ng Ama ang kanyang saklolo. Pagpalain kayo. Ganang pagkatao'y di batid yaong tinuran, ganang katawa'y di mababaybayaan, ganang katauhang pinatatatag pinatitibay din ang loob na katulad ninyo, sumainyo ang pandinig upang kayo'y makarinig. Efata, wikang maliwanag, mabuksan kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Huwag kayong matulad sa mga hiling ng hiling, wala namang pinakikinggan, kundi sarili nilang daing. Hingi ng hingi, ayaw namang magbigay, walang alam kundi sila'y bigyan. Salita ng salita, wala namang katamusnasan, walang kawawaan, walang kabuluhan. Gawin nyo ang marapat, ibigay nyo ang dapat, Ama ang sa inyo'y tutupad na ganap. Sumay nyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tandaan ninyo, ang buhay ay buhay at ang buhay ay ganyan nga. Kaya mahiwaga ang buhay. Kaya't may awiting, mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di mo kayang gawin. Naibigay mo ang lahat ng para sa'yo. Subalit ang Ama, magagawa niya ito. Kaya't araw man, maging gabi sa'yo, alalahanin mo may Diyos kang totoo. Sa buhay mo tao ay siya lamang ang buhay mo. Mahiwaga ang buhay. Napakahirap isipin ang buhay. Napakahirap ipaliwanag ang buhay. Sapagkat walang makapagpapaliwanag sa nagaganap sa buhay. Ngunit ang Ama, batid niyang lahat ang nagaganap sa buhay ng bawat isa. Kaya't kung malinis ang konsensya mo, maganda ang damdamin mo, lugod na lugod ang Ama sa iyo, mararamdaman mo ito sa puso mo. Kaya't ang lakas ay sumasayo, nakakamtan mo sa oras na parang gusto kong gupuin ng suliranin mo. Halik kayo, wikang maliwanag. Ako ang lakas nyo, ako ang diwa nyo. Sa akin kayo, manahan, anak ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sabi nga, binigyan ka ng karunungan ng Panginoon kung paano mo isabuhay ang pananampalataya at pananalig. Gusto mong mabigay mo ito sa kapwa mo tao. Ngunit may mga kapwa-tao ka naman na hindi nila makita, hindi nila maramdaman. Lalo't higit sa mga kamag-anak na hindi marunong kumilala sa matuwid, na hindi marunong tumanggap sa hiwaga at himala. Maawa ka sa hirap na nga ang buhay. Utang pa ang inaasahan o saklolo ng kamag-anak para sa karamdaman na samantalang ikaw na ginagamit, napakarami mong hiwagang nakikitang nagaganap
Pagkatapos, alam naman nila yon. Ayaw nilang makinig sa'yo, ayaw nilang sumunod. Hindi ba mahirap para sa iyong lingkod? Ngunit sabi nga ng Ama, anak, wala ka sa kanilang katwiran at wala ako sa katwiran nila. Kaya't huwag mong pakinggan ang katwiran nila, pakinggan mo yung katwiran ko. Buhay ba ang Ama? Kanina po bago ako tumungo rito, isang tawag din ang aking natanggap na dapat ay ako'y paalis na. Ngunit hinihintay ko nga po ang sundo ko na isang alagad ko at yung kabiyak ng puso niyang Kaps dahil ako'y naroon po sa isang anak ko na para naman kapag walang gampanin ay maukol ko panandalian kahit pakonti-konti makarga mo yung apo mo pagkatapos mong tumupad sa magpag-aatas sa'yo. Parang biglang hindi matanto at hindi po mapigil na hindi ko bumigkas ang salita. At ito dinatal ng Espiritu kasi ang tawag ay ganito. Hello po, apo rin ang tawag kahit na kamag-anak mo. Kumusta na po kayo? Pagtawag pa lang po niya, naramdaman ko na kung ano, binabahagi. Ang sabi niya ay, kumusta po kayo? Mabuti naman ka ako sa patnubay ng Ama. Hindi pa makapagsalita hanggang sabihin niya na, ako po pala ay may sakit kaya ako namamayat Ang sakit ko po pala ay pandoktor. Sabi ko, alam mo ka ako, lahat ng sakit ay pandoktor. Dahil walang taong magpapagaling sa karamdaman na hindi manggagamot. Doktor talaga ang dapat asahan ng mga walang kaalaman pa at karunungan. Ngunit kapag kilala mo ang Ama, hindi mo sasabihin yan, kundi ang sasabihin mo, ang Diyos po pala ang kailangan ko. Di siya sumagot. Paano kung sabihin ko kako sa'yo, tulad mo rin ako'y nagkaroon ng ganyan sa sakit mo, toxic goiter. Nasa isang panaginip ko lang sa Diyos, na buwan-buwan halos karami kong ginagastos. Ang huling gamot ko sinabi sa akin na katapos nito, linggo-linggo, check up ng dugo mo, pagkatapos ng linggo-linggo, ikalawang linggo, pagkatapos ng ikalawang linggo, pag hindi pa gumanda, ulitin natin ang gamot mo, sabi. Hanggang sa, kung ito'y maklear na, monthly check-up na. Ngunit isang hiwaga ang nangyari sa buhay ko, kako, na panaginipan ko si Divine Mercy na hindi ko pa siya kilala. Kala ko nga noon, kako, sino yung napanaginip ko na yun? Kala ko si Juan Bautista Kasi ang sabi niya, yung po kasing unang panahon ng mga ginagamit ng mga alagad, ay yung pitsil na may ganyan. Stainless o gold, no? Yun ang pinambuo sa akin na sabi, mula ulong talampakan, magaling ka na. At bigla ka ako nagising na hindi ko namamalayan, nabalik sa ulirat ko yung panaginip ko, kinuwento ko pa ako sa asawa ko. At nang check-upin ako ng doktor ko nagulat siya. Nung lumabas ang resulta, sa ikalawang linggo, it's clear what happened, it's a miracle, sabi niya. To be sure, in English pa ako, hindi naman po ako marunong mag-English. Kaya buti na lamang natandaan ko yung sinabi niya, simple lang kasi magaling niya ako sa memoryang kaunting salita. Kaya ako po'y mahina sa memorya at ako'y hindi nag-aral, kaya hindi ko pwedeng memoryahin ng mahaba. Kahit ako'y sabihin tanga okay lang. Tanggap ko naman ang pagkatanga ko sa lupa. Ngunit salamat sa Diyos, binigyan ako ng karunungan sa simple at payak na kaloob. Para makasigurado tayo, sige dalhin mo ito sa puro po mga matataas na bayan na hospital dahil medyo nga po may kataasan tayong konti, hindi ko alam kung kataasan o takot akong mamatay.
Nasabi ko, gusto ko sa mga ganong ospital dahil alam ko, sigurado, yung pala'y salamat sa paglilingkod ko. Isang pagkakataon, saksi si Arlene, doon sa ospital na yon na pinag-class na mataas. Isang pagkakataon na binahagi sa akin ng Espiritu, ganon, at pinatotohanan ng isang dumating na, hindi ko na rin sasabihin kung ano, mayroon po nilapit na may karamdaman. Madaling salita ay nagtatrabaho doon. Diyos ko, pinuri ko ang Ama, salamat po ako. Diyos ko, salamat po nung panahon na yon. Dahil ang opisina po ng aking kabiyak ng puso ay malapit doon. Kaya, pwedeng sandali lang, mahatid niya ako doon at papasok na siya ng opisina, tatawagan na lang ako pagtapos na akong chinek up. Sa madaling salita, nang lumabas ting muli ang check-up ko, dinala ko doon sa isang hospital nga na yun, at doon ko nasikat din po yun. Na hindi ko na rin babaybayin at sasabihin. Na ilang taon na ako nagpapacheck up doon, kaya nga po ako nakapag-resign sa trabaho ko eh. Dahil doon sa sakit ko na yun, na pumayat ako, na humihingal ako, talagang para ka, mamamatay na ako. Ang anak ko pa lang ay 2, pinagbibilin ko na po yung mga anak ko sa asawa ko. Dahil kala ko mamamatay na ako. Sa madaling salita, yun ang naging daan, kaya ako nag-resign nung panahon na yun, kaya nakapaghanap buhay ng ibang hanap buhay. Dahil hindi ako makatiis na walang hanap buhay. Sa madaling salita po, nang lumabas ang resulta, dalhin ko nga doon, wala na. Ngayon pagkatapos itong maririnig ko, doon sa kausap ko, na alam po na kaya sa tumawag ay ganito ang kailangan at hindi ang pamamagitan ng Ama. Kaya, binahagi ko, ipagpaumanhin mo. Hindi kita pinipilit ka kung maniwala at hindi kita pinipilit na dumito ka. Ngunit, kung ang ihilingin mo sa akin ay pagkain, o pang tawid, siguro gagawan kita ng paraan. Ngunit hindi eh. Ako sa sarili ko at yung mga kapamilya ko, sa Diyos ko'y naasa. At kung kinakailangan talaga, tsaka natin samahan ng gayon. At kayo din, mga pasyente rito, sinasabi sa inyo, sige magpa-doktor kayo, sige magpa-check up kayo, sige magpaganyan kayo, di bagat sinasabi yan sa inyo. Kaya kailangan din kako ang doktor. Ngunit ang kailangan mong masigit kako ay kung sino pinaglilingkuran ko. Na sa pawang katotohanan lang kako, mas maalma pa sa'yo. Ang unang ginamot sa ganon, luwa na kako ang mata. Pero bakit gumaling? Dahil sa pagtitiwala. Ngunit, hindi kita kako pipiliting pumarito. Kasi po, medyo malayo ang lugar nila. Hanggang, eto po kasi nanay, pinaliwanag ko po. Mga minamahal na kapatid, hindi po kami nagmamagaling para iulat sa inyo ang kahiwagaan ng Ama para lang kami ay manloko ng tao. Kundi, kung hindi po sa kanyang hiwagang nasumpungan namin, ay hindi rin po kami magtatanga-tangahang naririto nakatenggak. Iniiwan yung tahanan, iniiwanan yung hanap buhay, iniiwanan yung apo, yung anak, yung ganito, para lamang sa hanap buhay na walang bayad. Ngunit, may grasya na higit sa pera ang tinatanggap. At sa patnubay din ng Ama, di siya nagpapabayat, di siya magpapabaya. Iyon ang pangako niya. Kaya naman, kami naririto para sa inyo. Kaya't maliwanag na sinabi sa kanya, nawa maunawaan mo. At huwag kang matulad sa pinsan natin na sinabihan noon na ganito-ganito. At yun na rin ang nangyari sa kanya. Kahit anong gawin. Mga minamahal, pinupuri ko ang Ama sa pagkakataong nangyayaring ganito. Pinagunita sa akin nang may dinalaw ako sa ospital.
ang kaganapan sa aking inda at kaganapan sa aking kapatid na si Maria, na parehas din naman ng mga dinalaw kong iyan ay namatay. Nakatulad din nilang namatay, ngunit wala silang naging maraming. Hindi ko po ako pwedeng magkwento kasi eh. Hindi po kasi ako pwedeng magbahagi sa inyo na magkakaroon kayo ng isip na hindi maganda. Dahil isipin ninyo, kami po hindi naniniwala sa doktor. Hindi po. Ako po'y naniniwala sa doktor. Kailangan din po ang doktor, kailangan din po ang hospital. Ngunit pakatandaan ninyo, napakapangit pakinggan, ang doktor po palang kailangan ko. Doktor po pala ang katugunan sa aking sakit. Nagkakamali ka kako. Ang Diyos ang katugunan. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay paraan at instrumento lamang sila na kailangan din. Ngunit salamat sa Ama sa mga nakikinabang sa dakong ito, kahit hindi kami nag-aral, kahit di ako nag-aral ng siyensya. Mapapalad kayong nagtamasa at tumanggap. Pasalamatan niyo ang Ama, purihin niyo siya. Wala akong napagaling at di ako magpapagaling. Wala akong mapapagaling. Ngunit pakatandaan niyo, kung kayo'y gumaling, hindi ako ang nagpagaling. Kung kayo'y nagsigaling, walang nagpagaling na tao. Instrumento, tulad ng mga nag-aral at di nag-aral, instrumento ng Ama para gawaran ang mga mahirap makamtan para sa kanyang kahiwagaan, makakamtan ng nagtitiwala sa kanyang lubos at naniniwalang ganap. Pagpalain kayo. Tandaan ninyo, mahirap pa paniwalain ng tao sa hiwag at himala. Ngunit tao, wika nga niya, kailangan mong maniwala nang mabago ang iyong pananaw sa buhay at nang mabago ang iyong kaisipan, mabago ang iyong kalooban. Sapagkat sa bubuksang unawa sa iyo ng Ama, yun ang simula para ikay makakilala sa mabubuti niyang gawa, sa mga mahiwaga niyang salita at gawa. Pagpalain kayo. May tatanong baga kayo? Ganang pagkatao, lagi niyong tatandaan. Mahirap magmemorya para sabihin sa inyo. Lalo tigit walang binabasang kotiko. Ngunit, hindi mo kailangan pag-aralan ang talinong galing sa di mo nakikitang Diyos Espiritu. Na kahit saan makarating, hindi ito ikakahiya sapagkat totoong-totoo ang salita. Ngayon, kung kayo magtitiwala, matutupad magaganap din sa inyo ang salitang hiwaga. Cheska, halika nga rito. Salamat kay kapatid David na sa mapakasipag niyang pagtata. Si kapatid na Per, hindi po yun propaganda para sa akin, hindi yun po commercial, kundi para sa Diyos. Para makilala ng tao, may Diyos pala. Para mapakilala sa tao, may Diyos pala. Para mapakita. Kaya salamat sa mga lingkod na ginagamit ng Diyos na kawaksikot makakawaksiko para sa hiwaga, para sa himala, para sa kapangyarihan ng Ama, na kilalanin at makilala ng tao sa lupa. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, kayo ba ay may Diyos? Kayo ba ay naniniwalang may Diyos? Kayo ba ay tumatawag sa Diyos? Ang tinatawagan nyo ba'y nasa puso nyo? Ang tinatawagan nyo ba'y salita niya ay nananaan sa isip nyo? Kung gayon, ngayong oras na ito, tiwalang lubos mo'y gawin sa Diyos mo. Alam kong magagawa. Halika Arlene, nangusap si Arlene kanina. Si Arlene, bakit naging alagad? Si Arlene, bakit naging lingkod? Isa siyang tumutuligsa, tulad ni Pablo. Isa siyang iba, ang kanyang sekta. Nanoon ay magaling siya, matalino siya. Isa niyang tinuligsa si Apo Kunching.
na hindi niya namamalayan isang araw magaganap sa kanya, ang tinutuligsa niyang dako, itutunguhan niya. At ang taong tinutuligsa niya ay makakaharap niya. At nang siya ay hindi pa man nakakausap, binigkas ko sa bibig ni Constancia ang mga dapat bigkasin, at doon nasabi niya, ba't alam niya? Yan ang patotoo sa inyo. Taong minamasdan nyo, ngunit ang di nyo nakikita, alam ko sino kayo. Kaya, anong meron kayo? Nawala ang Diyos nyo, kasalanan lamang tao. Ngunit ano ang meron siya na hindi may bibigay sa inyo? Kung magtitiwala kayo. Kaya, gawin nyo na ngayon nang malubos ang ligaya nyo. Hanggang dumating nga ang takda, kaya siya naparito, kumibit ang mukha. At ang pagkakibit ng mukha niya dahil sa kayabangan niya. Sa kayabangan niya, ang sabi niya, magaling ako at matalino. Mas matatanggap ako kaysa doon sa kaeskwela ko. Ngunit siya ang bumagsak at ang kaeskwela niyang hinahamak ang pumasa sa trabaho. Hindi niya na kaya, dinibdib niya. Nagkaroon siya ng face palsy. Hanggang sa hindi niya kaya at walang paraan, pupunta siya sa tinutuligsa niyang dako. Pupunta siya sa haharapin niyang hindi niya kilala na tinuligsa. Ganyan si Pablo, huwag niyong ikakawaglit sa isip niyo. Baka isang araw, ang tinutuligsa niyo, makaharap niyo rin. Kaya't sino mang kapwa niyo, huwag niyong hamakin, sapagkat kumari, kayo'y magpakumbaba, dahil kayo'y isang lahi, isang pinagmulan, isang ama niyo. Kaya't sa inyong lahat, makilala niyo nawa ang isang nagbubuklod sa mabuti pawa. Alam kong ganang kuntsing na pagkatao'y di mababaybayaon, at di may didiretsong sambitin na may rima kung wakayin niyo. Suriin ninyo ang pagtuturan kung ganang katauhan. Doon magbaybay kayo na mainam. Sa inyong lahat, ang pagpapatatag at pagpapatatag, puro pagpapatatag. Walang dilitibang pagmumulan, amaman din na bumuhay kanino man. Alam kong magagawa ang Ama. Hanggang muli dinatal sa Kanya ang isang karamdaman na sa pagiging lingkod niya ay dinalisay man din yan. Nagkaroon naman siya ng sugat sa kamay. Nagkaroon siya ng sugat sa palad. Habang tinatala, habang ginagamit siya sa pamamagitan ng Espiritu na namang sumas sa inyo ngayon. Sa katawan ni Constancia, bibig ang ginagamit at siya ang tagap. Tuldok ng letra. Sa isang dako na hindi alam ng kahit na sino, na wala silang alam, doon sila nagtago't tinago ng aking Espiritu, wika nga maliwanag sa inyo. At doon, nahihiya niyang sabihin, anak, may amoy ang palad mo, sapagkat ayaw mapahiya itong ginagamit. Ngunit siya'y hindi rin makapagsalita na sa kanyang pag-iisip, aray kasakit, di ako makapagsabi kay Apo, masakit ang aking mga daliri. Hanggang pinangusapan silang dalawa at tinuran, batid ko ang binabata ninyo. At ngayon sa inyong bata na binabatang ito, manalig ka, ang kamay mo'y matutuyo, matitigang ang sugat mo. Doon nga nagsimula kung paano ang wika ay naganap at tinuran ay natupad. Ngayon tao, ganun ba kadali ang tumanggap? Gayon nga ba kadali ang maniwala? Gayon nga ba kadali ang hiwaga? Sa taong totoo, tapat, madali ang lahat. Sa taong mahirap maniwala at tumanggap, malalim ang bubungkalin para po may babaw at makakakita ka ng ganap. Tulad mo, sapagkat bata pa lang yan ng isilang, ganyan na siya. Batid ko, alam kong magagawa, marami na ang sumuri sa kanya. Ngunit, hindi niya nakamtan ang pagka-natural na normal. Kaya tinahanapan ninyo ng kaparaanan. Ngunit ganyan man siya, ganyan man kalalagayan, di siya dapat ikahiya.
At lalong hindi siya dapat pagsawaan. Sapagkat mas mainam pa siya sa mga normal na punong-puno ng kasalanan ng kaisipan at mata nila ay ginagamit para sila ay gumawa ng kamalian. Ngunit siya, hanggang sa ganyan, kakain, tatawa kung gusto, hihiga, uupo, tatawagin, aakayin, at parang baliwala ang buhay. Kaya nga pasubali sa inyo, kung walang ginamit at gagamitin, ano ang ibibigay sa inyo? At sino maglalahad? Hayop? Isda? Halaman? Hindi ito mangyayari, kaya taong tulad nyo ang dinadatalan. Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Hintayin mo ako, ha? Hintayin mo ako mamaya. Hintayin mo ako. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ang kinin mo, anak, daratal din ang pagbawi. Kaya't harapin mo. Huwag mong itagot, talikdan. Kundi, harapin mo. Magsimula muli sa maliit, hanggang sa laban ang laban. Mapalaki, mapalago, tulad sa una mo na ginawa. Kaya tatagan mo at tapangan mo, upang kamtin mo ang tinuturang kong ito, na ganang kuntsing di ka kakausapin. Alam kong magagawa ang Ama. Wala man silang batid sa tinuran ko sa iyo, ngunit ika'y batid mo. Kaya sikapin mo sa isip at damdamin, mabuhay man din ang tiwala mong gagawin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Tandaan mo, anak, kung paano ang paglingat mo sa iyong ina, mga kapatid at pamangkin. Gagawin ding marapat kung anong pinagdaraanan mo. Mapagtatagumpayan mo at galang ang kakiba. At mandusa at hilahin mong dinanas, makatatawid at makasasadyat ka. Lagi mong tanggapin ang aking alay na patnupay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakala. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo
may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Parte-parte, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ay kabait ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Ang kininin nyo, Skyplex. Anong ibig sabihin? Edeplex. Flexible. Ang kinin nyo, ang Diyos ay flexible. Flexible. Tagalogin nyo yun. Hindi ko alam. Sabi ng tao, langit at lupa kayang sadyaran ng Amang dakila. Alam kong may. Kaya, kapag nakikita nyo si Apo Kunching ngayon may tinitira, mayroong binabahaginan upang minsay yan. At kung minsan naman ay sabi nga, aba, anak, gawin mong gamot yan na patuloy kong kabusugan dulot sa iyong buhay. Alam kong magaling ka maghanap buhay. Magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Ayaw sa inyo. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin. Wag niyo kukunin yan. Sumabit doon. Ngayon lang nangyari yan. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may tingnan ko taas. Tayo. Sige. Tingnan ko tayo. Ay, tingnan ko tayo. Sige, bigyan niyo yung kapatid niyo, ha? Sige. Ay, magaling maghanap buhay, Araw-araw, ganyan, ha? Araw-araw, may biyaya sana ganyan. Paano kung wala? Wala kang bibit-bitin. Ano ibig sabihin ng loaded? Ganyan ang Ama. Apaw-apaw. Loaded. Na loaded ang pagpapala niya. Kayo lang ba? Ano pang Ama? Magikero. Mahiwaga siya. Sige. Alam kong
magagawa. Ano pa ang ama? Jack and Jill. Ganyan siya. Lagi siyang may panalo, saya't ligaya. Dahil Diyos siya. Kaya, ba't karami mo naman kantinira, Apo? Gusto mo? Alam kong may magagawa ang ama. May takdang araw yan na pakakainin. Alam kong may magagawa ang ama. Buhay bang ama? Lagi niyong tatandaan, may magagawa siya. Ang sinabi niya ay paniwalaan mo. Ang pinaniniwalaan mo ay tanggapin mo. Ang tinanggap mo ay angkinin mo. Kasama mo na't angkin mo ng ganap siya. Sapagkat mahiwaga nga siya. Hindi siya basta-basta magikero, kundi siya ay totoong nagmamagic sa buhay mo. Pagpalain kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Taglayin ninyo ang buhay na masaya, payapat maligaya. Kaya't sa inyong lahat, halik kayo, mga mahal ko.